Okay, so good day everyone. So sa last video naton for this semester, so we will discuss test for protein. So gamay man lang ini siya compared sa mga previous nato na discussion, mga 18 or 19 slides lang ini siya. Okay, so let's start. So introduction na kita. So again, proteins, siguro na-discuss na minimum star sa iyo. So are macromolecules composed of polymers of covalently linked amino acids. So amino acids, mga amino acids naton, again, these are the building blocks for protein. So tandaan niyo ini, amino acids naton, building blocks of protein. So in order to make protein, you will need first ang mga amino acids naton. So okay, itong mga amino acids, again, building blocks. Pag sinabi na building blocks, kailangan para ka makahimo. So amino acids kailangan para makahimo ka sa proteins naton. Okay, so they are all involved in every cellular process sa body naton. So they can be composed of acid or basic amino acids. So mga acid or base na amino acids. So siguro na-discuss naman minimum star sa iyo mga different types or examples rather sa amino acids. So may mga acid, may mga acidic kita na amino acid, may mga basic kita na mga amino acids, igawang kita sa mga neutral na amino acids. Okay? So proteins can have a positive or negative charge. Okay? So ang proteins naton, dahil igosin na sa acid na amino acid, pwede sila makikusan positive na charge. Ang mga basic naman na amino acid, pwede sila makikusan negative na charge. Okay? So they can either be rather a weak acid or a weak base, which makes them an effective blood buffer. So ang mga amino acids natin or ang mga proteins rather, pwede sila maging blood buffer kan mga proteins natin. So sa mga function niya, pagiging usad na blood buffer. So yan, i-discuss ko in more detail kung ano yung ibig sabihin sa blood buffer kapag nagkatunagat sa functions. Okay, and lastly, majority is synthesized or is made by the liver. So ang liver naton, so siya sa mga organs na nagaproduce sang kadamuan sa mga proteins naton. So again, proteins, majority of our proteins is made by the liver and is secreted to the circulation or sa blood natin, except immunoglobulin. So immunoglobulin, usa din siya na type or example sa protein naton na dili ginahimo sa liver. Kaya nagahimo sa immunoglobulins naton ay ang mga plasma cells naton. So, plasma cells, this is part of our immune system. So siya na type san WBC, si plasma cell. Okay? So again, majority of our proteins is made by the liver except si immunoglobulins, which is made by the plasma cells. Okay? So functions. Okay, so sundan 6 functions ng proteins natin. Una is to repair body tissue. So usad sa mga functions sa proteins natin is mag-repair sa mga damaged tissues natin. Again, si proteins may kakayahan siya na mag-ayos, okay, mag-repair sa mga tissues natin na nasira. Okay? Aside sina, important din siya, highlight lang, repair body tissue. Important din siya sa blood coagulation. Okay, so ito siya na protein na ginagamit for blood coagulation. Okay, si fibrinogen. Na-discuss na natin din siya, fibrinogen. Okay, fibrinogen, na-discuss na niya dati pa sa finals ata or finals sa midterm siguro ini siya or prelim. Okay, important siya sa blood coagulation, si fibrinogen. Okay, and immunologic functions. So immunologic functions, okay, nasabi ko pa lang kanina, si immunoglobulin. Okay, itong ginahimo sa plasma cells. So amin an example sa protein na associated sa immunologic functions, immunoglobulin. Sa blood coagulation naman, si fibrinogen. Okay? For transport,
of metabolic substances. So transport, damo-damo ini sinda. Usa din sa mga major functions ng proteins naton ang mag-transport sa mga metabolic substances. Usad na sa mga na-discuss naton dida na protein kay si lipoprotein. Okay, lipoproteins naton, di ba? Sinda HDL, LDL, VLDL, tig-kilo micron. Okay? Mga lipoprotein or mga proteins ini naton na ang trabaho mag-transport. So aside sa lipoproteins, igo pa kita na i-discuss na mga proteins na ang trabaho is mag-transport sa metabolic substances. We also have proteins na nag-maintain sa osmotic pressure and nag-maintain sa blood pH or buffers naton. Usad sa mga protein na naga-maintain sa blood pH natin is si albumin. Okay, so si albumin. Kina-maintain niya ang blood pH, okay, or ang pH sa blood naton. So, nag-act siya as buffer. So, ibig sabihin sa buffer class. Pag sinabi na buffer, gina-maintain niya or gina-neutralize niya, neutralizes KRPH. So, ibig sabihin, pag naging acidic, okay, naging acidic ang pH naton, okay, or nagbaba ang pH or naging acidic ang pH naton, mahimo ang body naton sa mga basic. Okay, basic amino acids or basic proteins, okay, para naton pH magbalik sa neutral, para ma-neutralize siya. Same din kapag ang pH nato nagtaas or naging basic, okay, ang pH naton. Pag tumaas or naging basic ang pH naton, ang body naton mahimo sa mga acidic na protein. Mahimo siya acidic na protein para ma-balance. Okay, kasi ang pH naton sa blood nagtaas na, naging basic na ang pH naton sa blood. So ang body naton mahimo sa mga acidic na protein para pag i-combine silang duwa, mabalik siya sa neutral or normal na pH. So amin ang trabaho sa buffer class. Okay? And lastly, okay, biocatalyst. Pag sinabi na biocatalyst, mga enzymes natin nila. Okay, mga enzymes sa body natin. So enzymes, wala na siya masyado na discuss dito sa last na natin na tawag na lesson. Okay, pero again, biocatalyst or enzymes, part din siya sa proteins or under din siya sa proteins natin class. So tandaan ang mga function. Una, repairs tissue or body tissue, blood coagulation, immunologic function, transport, again, tandaan nyo ang transport, maintenance of osmotic and blood pH, and lastly, mga biocatalysts or enzymes natin. Okay? Now, ang may nididiscuss natin ng mga proteins sinina video or sinina lesson. So, it is divided into 3 categories, mga plasma proteins, miscellaneous proteins, and proteins in the body fluid. Plasma proteins, proteins na makikita sa blood or sa plasma natin. Proteins in body fluids, protein na makikita specifically sa urine and sa CSF. Okay, pag sinabi na CSF, cerebrospinal fluid. Okay, cerebrospinal fluid or fluid na makikita sa brain and sa spinal cord natin. And miscellaneous proteins, myoglobin, protein na makikita sa muscle, and troponin, protein na makikita sa heart natin. Pero actually, myoglobin, small traces, pwede din siya makita sa heart. Ano man sa troponin, pwede din siya makita sa muscle natin. So, heart and muscle, okay, organ-focused din eh. Pag miscellaneous, mga organ-focused sila na mga organ-focused na proteins. Plasma proteins sa blood, mga blood proteins naton. Okay, so usad-usad tayo na sinda.
Okay, starting with pre-albumin. Pre-albumin kita, so plasma protein sana kita. So, unahon tan mga protein na makikita sa blood. Okay, so pre-albumin, so also known as transthyretin. So, other name niya, okay, transthyretin. Okay, it is made by the liver. So, ang liver naton, again, majority of the proteins is made by the liver class. Okay, so si pre-albumin or si transthyretin, ginahimo siya sa liver naton. Function niya, or ang main function niya class is to transport. Okay, usad siya sa mga protein na naga-transport. Ang function niya is to transport metabolic substances. Nano na metabolic substance ang gina-transport niya? Thyroxine or T4 and retinol or vitamin A. So si thyroxine or si T4, usa din siya na thyroid hormone. Okay, so siya an example of thyroid hormone, si T4. Okay, dalaway na sinda na thyroid hormone, T3 and T4. Okay, so si pre-albumin, gina-transport niya ang T4 naton or si thyroxine. Okay, and si retinol. So retinol, that is your vitamin A. Okay, so again, pre-albumin, may duwa siya na metabolic substance na gina-transport. We have thyroxine and we have retinol or vitamin A. So nano kay gina-test naton siya? Okay, nanon pulos, nano kay gina-test naton si pre-albumin. So this is tested to detect signs of malnutrition. So din siya sa mga pwede i-test. Okay, pwede natin siya i-test para ma-measure or makita if ano sa natao is malnourished. Okay, or if may signs sa malnourishment o sa na patient or sa natao. Okay? And also for the individual's response to dietary supplementation. Okay, pero focus talaga kita didi to detect signs of malnutrition. So, pag usad na tao suspected for malnourishment, pwede natin matest si pre-albumin class. Okay? So, aside sina, it is also used to confirm if the sample is really CSF, okay, or cerebrospinal fluid. So, nano kay ginatest natin siya sini. Okay, to confirm daw if the sample is really, okay, if matuod man gayud daw an imo sample kay CSF. Okay, dili kita sa mga picture, dili kita sa picture class. Okay, inisinda tanan na liquid na ada sa test tube, CSF na siya tanan. Okay, ni tanan. So again, CSF, cerebrospinal fluid. Sa surat lang naton. Cerebrospinal fluid. So, fluid in the brain and spinal cord. Spinal cord. So, amin ang fluid na nag-circulate sa brain and sa spinal cord natin. So, kung mapapansin nyo, damo-damo siyang possible na color. Pwede siya yung transparent, pwede siyang yellow, pwede siya in light red, pwede man siyang dark red. Okay? So, pag ang tube or ang sample ginhatag sa iyo na irog sini, mahirap siya ma-distinguish. Okay? Masabi ko, bagal yung tubig. Ini bagan ihi. Ini siya bagan dugo. Di ba? So, may different color siya. Okay? Depending sa collection sa spinal fluid or depende sa condition sa patient niyo. Okay? So, para talaga naton ma-sure. Okay? May nakita daw ka mo na irog sini. Okay? May nakita ka mo na irog sini sa hospital. Para ma-sure nyo na CSF talaga ini siya class na tubig or na fluid, itetest nyo si pre-albumin. Okay? Pag mataas ang pre-albumin niya, sure ka mo na CSF ini siya class. Okay? Same din sini. Sa tanan ni sini sa tanan. Okay? So, mapapansin nyo ini na yellow. Baga siya ihi. Okay? So, para natin siya ma-confirm
na CSF talaga siya, dili siya urine or ihi. Need naton i-test an pre-albumin. Okay, kasi damo-damon cases sina class na tawag sina na nami-misplace or nami-mislabel inisinda. Okay, na mga CSF. Tas in CSF, malisod din siya na sample kuha no. So sa mga very invasive na mga sample kuhaon kasi kuha ini siya sa spinal cord naton. Okay, ginatusok ang spinal cord naton, dito siya gina-aspirate. Okay, sa may L5 ata, lumbar 5 or lumbar 7 or in between 6 ata or 6-7, nalimot na ako. Okay, so sa may lumbar region sa spinal cord naton ginatusok. Okay, so imagine niyo sa spinal cord niyo tutusokon kamo, so masakit-sakit na siya. So very invasive ni siya ang pagkakuha san CSF. So kailangan sure talaga kamo na tamay nang ginkuha niyo or tamay nang gina-test niyo. Okay, so aminan pulos sa mga pulos or function sa pre-albumin para sure talaga kamo na ina siyang ginkuha niyo is CSF. Okay? So, sano naga-increase, sano nagataas si pre-albumin? Alcoholism, chronic renal failure, and steroid treatment. So, pag alcoholic, sad na tawo, or may chronic renal failure, pag sabi mo na chronic, is matagal na nasakit. Okay, matagal na siya igosan renal failure or may steroid treatment. So steroid treatment usually ginahimo ini sa mga tao na tawag sila na sakit sa skin na tawag sila steroid treatment sa may cellulitis ba ito? Buwan cellulitis ate ito na sakit. Pero anyway, pag ang tao naga-take sa steroids, okay, bulong. So din siya na type sa drug or medication. Okay, mga steroid drugs. Okay. So pag naga-take siya sa steroid drugs or naga-undergo siya sa steroid treatment, okay, pwede magtaas ang pre-albumin niya. So ano naman siya naga-decrease pag poor nutrition. Okay, again, usad sa mga function sa pre-albumin is to test signs of malnutrition. So, pag mababa ang pre-albumin, ibig sabihin malnourished ang patient nimo class. Okay, pag mababa ang pre-albumin nimo. Okay? So, para sure talaga ka mo if malnourished ka mo, pwede ka magpa-test din sa pre-albumin. Okay? So next, we have albumin. So like pre-albumin, it's also made by the liver. Okay? So protein with the highest concentration in the serum. So sa serum naton, si albumin ang pinakamataas ang concentration or amount. Okay, si albumin. So saan siya naga-decrease? Pag nephrotic syndrome, saan naman siya nag-increase? Pag cystic fibrosis. Nephrotic syndrome basically an kidney mo, okay, is severely damaged. Okay, severely damaged na ang kidney nimo class. Di ba nano gan trabaho sa kidney? Naga-filter or nagasara sa blood naton. Okay, para malinis ang blood. Pag may nephrotic syndrome sad na patient class, basically pangit na siya mag-filter. Okay, pangit na siya mag-filter ang kidney naton. Basically, kung ano nagasulod sa kidney naton, diretso pa urine. Okay, dili na siya nagka-filter talaga sa tawag sina maganda. So, pag may nephrotic syndrome, again, may ang blood vessel naton, tas kidney. Okay, may kidney kita. Okay, kidney naton. Pag may nephrotic syndrome, masulod ang blood. Okay, dirty blood, masulod. Malabas, ang ate, masulod, dirty gyapon. Okay, dirty blood.
Okay? Masalud siya sa kidney, maati, malabas siya sa kidney, maati gihapon. Tas again, malabas man ang mga waste didi. Waste and mga non-waste. Okay, kasi dili niya na-filter, dili na na-distinguish san kidney naton unwaste san mga non-waste. So, ang albumin, non-waste ini siya, dili ni siya waste. So, pagpasok niya sa kidney, diretso siya sa urine. Kaya siya nagababa. Pag may nephrotic syndrome, ano sad na pasyente class. Okay, in cystic fibrosis naman, cystic fibrosis class, so din siya na hereditary or genetic condition na grabe ang plema. Kami tama ba sa plema? Sa plema. Grabe ang mucus sa tawag sina sa usad na patient nimo sa in the lungs. It's basically tawag sina ang lungs grabe mag-secrete sa mucus sa plema. Okay? So nahihirapan sila maghangos didi. So amin na increased and cystic fibrosis, increased during cystic fibrosis, decrease naman pag nephrotic syndrome si albumin. Okay? So sa functions kita si albumin may upat na function. So dahil siya ang pinaka-highest concentration, usad siya sa reservoir for amino acid. So reservoir ibig sabihin supply. Okay, supplier sa amino acids. Again, albumin is a protein. Protein is made of amino acid. Okay? So, pag kailangan sa body natin sa amino acid, pwede siya magkuha sa albumin. Pwede natin i-break down si albumin para kita magkaigwasan amino acids. Okay? So, maintain osmotic pressure. Okay, gina-maintain din yung osmotic pressure as well as pH. Maintain osmotic pressure and pH. Okay? Indicator of nutritional status. So, same siya kan pre-albumin. So, ano ito siya din? Sa nutrition or sa nutrition naton, pwede si albumin, pwede si pre-albumin. Pero kung papiliyong kita sa duwa, okay, kung may choices sa indan duwa, pre-albumin pa din sa nutrition. Okay? And lastly, general transport. Pwede din siya mag-transport class. Usad siya sa mga protein na main function talaga is mag-transport. Okay? Can bind to various substances in the blood. So, damo-damo siya ng mga substances, mga waste or mga non-waste na substances sa blood naton na pwede niya darahon. Okay? Aside kan compared rather kan pre-albumin ang pwede lang niya darahon or i-transport si thyroxine and si retinol lang. So si albumin damo-damo siya pwede ma-transport or ma-carry na mga substances sa blood naton. So again, function niya reservoir or supplier sa amino acid, maintains osmotic pressure and pH, indicator of nutrition or nutritional status, and also transports protein or general transport protein siya class. Okay? So last sa plasma proteins is si globulin. So measured by subtracting the value of albumin and the total protein concentration in the plasma. So basically class sa para naton ma-measure okay an tawag sina globulin gina minus ta lang ang total protein tag albumin. So kung i-minus ko si total protein and si albumin, makahimo kita sa globulin because albumin and globulin pag i-add lang nato nina magkakayo kita sa total protein. So total protein amo ni in total. So amo ni an total protein in our blood. So, sa blood naton amin na ang totality, ang sum, ang kabuuan sa protein na makikita sa blood naton. Okay? Divided siya sa albumin and globulin. Pag i-plus ko sinda, magkakaigo ka total protein. Pag i-minus ko si total protein tag albumin, magkakaigo ka sa globulin class. Okay? Now, increased siya during liver cirrhosis.
Okay, or scarring. Okay, nagkagawa sa scar ang liver naton. Okay, to balance daw low albumin. So, pag may liver cirrhosis class, tawag sina ang albumin naton nagababa. So, okay, nagababa ang albumin. So, pag bumaba si albumin, more likely ang total protein naton mababa man siya class. Para maiwasan ini na pagbaba sa total protein, ang ginahimo sa body naton, okay, gina-increase niya ang production sa globulin. Okay, i-increase niya ang production sa globulin para pag i-add naton sinda sa low albumin, okay, magiging normal ang total protein naton. Okay, magiging normal ang total protein naton class. Okay, so amin na increase siya during liver cirrhosis. So it consists of 4 fractions or 4 groups. Alpha 1, alpha 2, beta, tag gamma. Okay, so amin ni sinda. So sa alpha or alpha 1, amin yung mga types. Alpha 2, amin yung mga example. Beta, amin yung mga example. Gamma, amin yung mga example. So sa alpha 1, we have alpha 1 antitrypsin, alpha 1 phytoprotein, alpha 1 acid glycoprotein, alpha 1 anti-chymotrypsin, and mga lipoproteins naton. Sa alpha 2 naman, we have haptoglobin, ceruloplasmin, and alpha 2 macroglobulin. Sa beta naman, we have transferrin and hemopexin, and sa gamma, we have immunoglobulin, fibrinogen, complement, and C-reactive protein. Okay? So, memorize nyo lang didian kung diin sa nakabilang. So, yun yung mga alpha 1. Basta may alpha 1, under na siya alpha 1. Plus si lipoprotein. Beta, transferrin, hemopexin. Immunoglobulin, fibrinogen, complement, C-reactive. Kan gamma na siya. Hapto, ceruloplasmin. And alpha 2, macroglobulin. Under naman siya kan alpha 2. Okay, so i-memorize sila kung diin sinda. So, i-discuss natin in more detail ang mga nakapula. Kasama talaga ni ang mga usual nyo na may encounter. Inisinda ng mga red. Okay? So, ayan kita. Dili. Si ceruloplasmin naka-block ini dapat. Okay, wala ko naging sabay sa ceruloplasmin. Kasi very rare man nila siya. Okay, si ceruloplasmin. Okay? So, sunod natin siya starting with hemopexin. Ang mga functions ninda. Okay? So, hemopexin binds to heme. So, sino yun si heme? So, released during degradation of hemoglobin. So, di ba hemoglobin natin is heme plus globin. Di ba? Heme chain plus globin chain. Okay, pag hemoglobin natin, yung breakdown, magkakaiwa ka sa heme tag globin. Okay? So, si hemopexin, ang trabaho niya, mag-attach or mag-bind sa heme naton. So, ginagamit siya sa diagnosis sa hemolysis. Hemolysis, basically, destruction or rupture of red blood cells or RBCs naton class. Okay? So, ano nangyayari sina? Okay? Damudamang cause an pag-rupture or pag-breakdown or destruction sa RBC naton. So, nandidaan hemolytic anemia. Okay? May hemolytic anemia. Okay? So, sa mga examples sina si hemolytic anemia. Basically, ang mga red blood cell naton or ang red blood cells ng pasyente mo abnormally naga-breakdown sinda. So, pag mag-breakdown ang red blood cell, okay, pag mag-breakdown si red blood cell, i-release niya si hemoglobin. Okay, pag na-release si hemoglobin, mabi-breakdown din siya sa heme and globin. Okay? So, ang trabaho ni hemopexin, mabind siya sa heme naton.
Okay, mabind siya sa heme. Okay, tas hihimuon niya, ibabalik lang siya sa body naton para siya magamit ulit si heme. Okay? So, si hemopexin, tandaan nyo, binds to heme. Okay, si hemopexin binds to heme. Now, haptoglobin naman kita, din siya nagabind sa free hemoglobin. Okay, kung si hemopexin sa heme, si haptoglobin sa hemoglobin siya nagabind. Okay, so prevents loss of hemoglobin into the urine. So, hemoglobin, again, pwede siya i-reuse sa body naton. Okay? So, para dili siya ma-wash off or masabay sa urine, okay, naton, pwede siya i-transport ni haptoglobin. So, si haptoglobin, mabind siya sa free hemoglobin. When you say free hemoglobin not inside the red blood cell. So, pag an imo hemoglobin nasa labas sa RBC, amo gani, for example, may hemolytic anemia, an RBC mo na destroy, na rupture, na release si hemoglobin, ang tawag mo na sini na hemoglobin is free hemoglobin. Okay? So, bawal niya kuhaon ang hemoglobin na nasa sulod pa sa RBC. Kailangan, or ang pwede lang niya i-bind ang free hemoglobin. So, not inside the red blood cell. Okay? Next, we have transferrin. Transferrin naman, iron. Okay, ang iron naton ang gina-transfer niya or ang gina-bind niya. Okay? So, transports iron to storage sites in the body. So, prevents loss of iron into the urine. So, transferrin, tandaan nyo, nanong gina-transfer or gina-transport niya si iron. Okay? Immunoglobulin, okay, like I've said earlier, it is synthesized or is made by the plasma cell. Part in siya sa immune system. So, pag hinunga ka mo, sino na protein ang part sa immune system natin, we have immunoglobulin. Okay? Lipoprotein, na-discuss na ini sa last pre-finals, na HDL, LDL, chylomicron, and VLDL. Na ano gina-transport ninda? Cholesterol or triglycerides naman. Fibrinogen, na-discuss na naman natin ni dati, most abundant coagulation factor in the blood. So, when activated, nag-form sa blood clot. Sino ang nag-activate sa iya? Si thrombin. Okay? Si thrombin, i-activate niyan fibrinogen. Pag na-activate, mahimo san blood clot. Okay? Complement. So, complement, part din siya sa immune system natin. So, participates in immune reaction sa body natin and serves as a link to the inflammatory response. So, si complement, okay, and si immunoglobulin, parts sila sa immune system natin class. Okay, pero si immunoglobulin, ang nagathimo lang sa iya is the plasma cells natin class. Okay? And lastly, we have C-reactive protein. So, sa C-reactive protein, tandaan nyo, if an usad na tawo healthy, wala siyang sakit, normal siya, dili mo siya undetectable, basically very low ang iya concentration, na dili na siya ma-detect sa mga machine masyado, okay, or sa mga testing equipment, undetectable na siya kasi sobrang baba niya sa mga healthy individuals, and that is normal. Okay, again, pag an usad na tawo healthy, dapat wara ka san makita na C-reactive protein sa dugo ninda. Appears in the blood of patients with diverse inflammatory disease. Okay? So, amin usad sa mga gina-test ng mga doctors if suspected sa inflammation an usad na patient class or may diverse inflammatory disease. So, pag may inflammation an usad na patient, gina-test ini si C-reactive protein. Okay?
It is a rapid test for presumptive diagnosis of bacterial and viral infections. Okay, so again, pwede din siya gamiton for the diagnosis of bacterial and viral infection class. Pero usually talaga amoy ni sa inflammation. Okay, inflammatory disease. So pag suspected siya with an inflammatory disease, si C-reactive protein and gusto natin maaraman ang value. Okay? So, ito for globulin. Again, we have hemopexin. Tandaan nyo, si heme, ang ginabind niya, haptoglobin, free hemoglobin. Tandaan nyo, hemoglobin, not inside the RBC. Okay, free hemoglobin, malaya siya. Transferrin, iron, immunoglobulin made by the plasma cell, lipoprotein, anong ginatransport niya? Cholesterol or triglyceride. Fibrinogen, anong function niya? To form a clot, most abundant coagulation factor. Sino ang nag-activate sa iya? Si thrombin. Complement participates in immune reaction. C-reactive protein undetectable sa healthy individuals. Ginatest siya for inflammatory disease and bacterial and viral infection. So, amin na for globulins. Now, we go to miscellaneous proteins or mga organ-specific na proteins naton class. Okay? So, inisinda na duwa, si myoglobin and troponin, dili siya ginahimo sa liver. Okay? Compared kanina, majority sini na mga protein na discuss naton kanina, say prealbumin, albumin, and globulin, ginahimo sila sa liver naton or san plasma cells naton. Now, sa myoglobin, an focus naton or an organ naton yun na is si muscle and si heart. Okay, let's start with myoglobin. Myoglobin, this is made by muscle cells. Okay, pwede siya muscle sa aton sa mga skeletal muscle naton or an muscle found all around the body, and cardiac muscle na makita sa heart naton. Again, skeletal muscle, this is the most abundant, most widespread type of muscle naton. Nakita siya in various organs from head to toe. Okay? And cardiac muscle na naga-surround or naga-made up san aton heart or san heart naton. Okay? So, si myoglobin, pwede natin siya makita sa skeletal muscle or sa heart naton. So, function is to transport and store oxygen to contractile muscle. Okay? Or contractile cell or mga muscle cells naton. So, nanong gina-transport niya? Oxygen. Siya ang naga-transport and naga-store sa oxygen sa muscle naton. Sa muscle man naton sa mga bicep, mga tricep naton, sa abs naton, sa mga chest muscle naton, sa mga quads, okay, ang bahala mag-transport ng oxygen si myoglobin. Also, sa heart naton, pwede din siya mag-transport ng oxygen sa heart muscle naton. Okay? At high levels causes myoglobinuria. So, presence of myoglobin in the urine. So, this is very serious na condition class, si myoglobinuria. Kaya na si kidney naton, ang kidney habo sa myoglobin. Okay? Tawag sina kasi pag si myoglobin in high level sa dugo naton, pwede siya mag-pass sa kidney. Pag nag-pass siya sa kidney, may chance na pwede niya i-destroy ang mga tawag sina hepatocytes or mga kidney cells naton. So, as much as possible, habo naton magkaigusan myoglobinuria. Okay? Or presence of myoglobin in the urine. So, nephrotoxic ini siya, si myoglobin. Surat na natin. Nephrotoxic. Okay, nephrotoxic ini si myoglobin. Pag nag-pass, pwede niya
pwede niya i-destroy ang kidney naton. Okay, in high amounts. Pero in low amounts, pwede siya i-tolerate sa kidney natin. Pero again, pag high levels, sobrang taas na sa concentration niya sa kidney, pwede niya siraon ang kidney natin. Okay? So, increased. Saan na nagataas? Okay? Nanon mga cases, nanon mga sakit na nagakos para tumaas ang myoglobin. Una is AMI or acute myocardial infarction. So, amin yung pag ina-atake sa puso. Okay, or tawag sina acute myocardial infarction, amin na sa puso pag ina-atake. Okay? So, cardiac arrest, irog sina. So, cardiac arrest, amin na ang cause, or sorry, cardiac arrest, amin na siya ang kinalabasan sa acute myocardial infarction or AMI. Okay? Rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis basically tawag sina breakdown of muscle. Breakdown of muscle tissues naton. So imagine niyo muscle niyo nadudunot, nagka-breakdown. Sa amin na is an rhabdomyolysis. So pwede siya due to genetic condition, pwede din siya due to bacterial or viral origin. May mga bacteria or virus ka na nag-cause para mag-breakdown ang muscle or tissue mo. Pwede din siya genetic condition na an imo muscle abnormally, miskin wala kang bacteria, wala kang virus sa body mo, naga-breakdown sinda. Okay? Muscle trauma. Okay, for example, di man sa ladog, or for example, ginag-hazing ka. Ang example natin, gin-hazing ka daw, nag-itra ka sa fraternity. Okay, tas ginpadol ka. Okay, para puspusan ka sa 2x2. Okay, grabe an trauma na na-experience sa muscle mo. So, ang muscle mo nagkalanog-lanog na, nag-breakdown na. Okay, tearing. Okay, nag-tearing na animo muscle. So, pwede na mag-cause mag-increase ang myoglobin. Extraneous exercise. Okay, grabe ng pag-exercise mo. Okay, nag-New Year lang. Grabe na, ginauroan lang mo na ang pag-gym, ang pag-workout. Okay, so, dili na naka-recover ang muscle mo. So, ang muscle mo, okay, naga-tear na. Okay, nagapaksi na, napapaksi na ang mga ang mga muscle fibers mo, di na sila naka-recover. Okay, so amin na, pwede din siya mag-cause sa increased myoglobin. And also, intramuscular injection. Okay? Intramuscular injection, o sa din siya na type sa way sa pag-inject. So, we have intramuscular, intradermal, intravenous injection. Ano pa ba? Ayun kung may usad pa. Intradermal, intramuscular, intravenous. Mas mga binusad pa ata sinas. Okay? So, intramuscular, gina-inject mo pagkadto sa muscle. Okay? So, pag in-inject mo pagkadto sa muscle, ang muscle mo, syempre, magkaka-injury. So, pag na-injure ang muscle mo, si myoglobin, okay, ma-increase siya sa blood natin. Okay? So, nanon mapapansin nyo, sininaupat, AMI, rhabdomyolysis, muscle trauma, extraneous exercise, intramuscular injection, tanan sinda associated sinda tanan sa muscle. Okay? Pag may trauma sa muscle, ang muscle mo nag-breakdown, gintusukan ka sa muscle, ang muscle mo nag-tear or na-tear siya, napaksi siya due to exercise, or nagtigwa ka sa heart attack, okay, or acute myocardial infarction. Pag may sakit ka or may bagay na nag-destroy sa muscle mo,
si myoglobin unaffected. Ma-increase siya, class. Okay? Ma-increase siya sa dugo naton. Okay? Kasi pag nasira ang muscle, myoglobin, makadto siya sa myoglobin will be released. Okay? Kasi myoglobin, again, makikita lang siya sa muscle naton, sa muscle cells naton. So, nasa loob siya sa muscle cells naton. So, pag ang muscle cells naton na open, okay, due to rhabdomyolysis, muscle trauma, etc., marirelease siya, makadto siya sa blood naton. Pag nagkadto siya sa blood naton, may possibility na magkadto siya sa urine naton, causing myoglobinuria, class. Okay, so again, habo naton na mangyari ini siya kasi too much myoglobin can destroy our kidney kasi nephrotoxic si myoglobin. Okay, so amin na again, tandaan nyo lang kang myoglobin muscle. Okay, muscle. Amin na an keyword kan myoglobin muscle. Basta associated sa muscle, myoglobin na siya. Okay? Next, troponin. Troponin, heart naman kita. Heart muscles. Okay? Similar sa myoglobin, pwede din siya makita sa heart, pero more specific si troponin sa heart. Okay? Si myoglobin, more specific sa muscle, troponin, more specific sa heart natin. Okay? Can be found sa heart and skeletal muscle. So, same din siya kan myoglobin, pero again, more focus sa skeletal muscle. Okay. More focus sa skeletal muscle si myoglobin compared sa troponin. Heart muscle talaga ang focus ni troponin naton. Okay? So, most important marker for cardiac injury or acute myocardial infarction. So, tandaan nyo ni. Very important ini siya, class, na matandaan nyo. Okay, most important marker of cardiac injuries, si troponin. Okay, sure ako, madidiscuss niya sa iyo sa pharmacology niyo siguro. Pwede base madiscuss niya sa iyo si troponin. Okay, kasi associated siya sa acute myocardial infarction. So, higher years niyo, sure ako, madidiscuss ka talaga niya si troponin. So, marker siya for cardiac injury. So, pag usad na tao, usad na pasyente, suspected na ginatake sa puso or aatakihon sa puso, usad din siya sa mga ginapatest talaga sa doktor. Okay? Usad din sa mga ginapatest sa doktor para makita if ginatake or aatakihon ang patient niya. Okay, ang patient sa doktor. Okay? We have 3 types: troponin C or trop-C, troponin I, trop-I, or trop-T. Okay? So, iti-edit ko yun eh. Panabay na siya. Wait lang, ayusan ko yun siya. Keep. Okay? So, we have 3 types: trop-C, trop-I, and trop-T. Okay? So, may 3 types kita, class. Pero, i-discuss lang natin in detail sa trop-I at sa trop-T. Kamalaan, i-focus natin sa discussion. Okay, kay nano, sinanduwa lang ang makikita sa heart muscles natin. Okay? Si trop-C, makikita siya sa skeletal muscle. Okay, di ba sinabi natin kanina, can be found in the heart and skeletal muscle. So, ini na skeletal muscle na gina-describe natin dili, si trop-C ito, or troponin C. So, ang focus lang natin di, tawag sina, ang troponin sa heart. So, troponin I, or trop-I, and si trop-T. Okay, ma-start kita kang trop-T. Specific for heart muscle siya. Okay, specific for heart muscle siya, class. Okay? So, valuable tool for the diagnosis of AMI. Okay, specific siya sa heart muscle. Used for the monitoring of the effectiveness of thrombolytic therapy in acute myocardial infarction patients. So, ginagamit natin siya para matest if ang drugs and medication
na ginahatag naton sa tao na possible na atake yun sa puso is effective. Okay? Para sure kita na ang ginahatag naton na bulong sa patient is effective, dili siya atake yun sa puso. Sa amin na sad sa function ni TROP-T. Okay? Used to assess early and late acute myocardial infarction. So, increased siya sa renal disease, muscular dystrophy, and AMI. So, kung mapansin nyo, iwa kita disan muscular dystrophy. Okay? So, muscular dystrophy, tawag sina, muscular dystrophy, ang muscle sa patient mo didi, search ko anay, para sure. Nalimot na ako. Muscular dystrophy. Nalimot na ako sa case ng muscular dystrophy. Nabagal pa ng internet. Okay. Anyway, muscular nano kay naupo di si muscle. Ang sabi naton heart lang. Okay? Si TROP-T, okay, may duwa siya na sources. Muscle and heart. So, may small amounts pwede mo siya makita sa muscle naton class. Okay? Si TROP-T. Okay? Pero majority sa TROP-T, pwede nato siya makita sa heart. Okay, so yun may 100 kita na TROP-T, mga 90% makikita natin sa heart, 10% makikita natin sa muscle. Okay? Pero specific yapon siya for heart. Okay? So, kung may damage sa muscle, may muscular dystrophy, ang patient natin, pwede tumaas ang TROP-T. Kasi again, some of it is found in the muscle. Okay? Now, kung TROP-I kita, aminin mas importante sinanduwa. So, is only found in the myocardium. So, amin very specific ini siya class. Okay, very specific siya sa tawag mo sa heart. Kasi ang myocardium, so amin ang myocardium naton. So, myocardium, sa heart mo lang siya makikita. So, ini na TROP-I, sa heart mo lang talaga siya makikita. Tandaan nyo. Okay, ini si TROP-I. Okay? So, again, uturuhin natin na yung tulo. Si TROP-I o TROP-C sa skeletal muscle naton. Si TROP-I, heart muscle. Si TROP-T, heart muscle and skeletal muscle. Mali yung spelling sa ito na. Mali yung spelling. Ay. Ano ito siya? Muscle. Okay? Skeletal muscle, heart muscle. Okay? Si TROP-T, TROP-I, heart lang. Troponin si skeletal muscle lang. Okay? So, has greater cardiac specificity than TROP-T. So, mas specific siya sa heart. Okay? Si TROP-I. Kaya na, no? Sa heart mo lang siya makikita. Si TROP-T, okay, di mo makikita sa TROP-T, pwede sa heart, pwede sa skeletal muscle. So, kung gusto natin talaga maaraman, if ang tao may chance na atake yun sa puso, si TROP-I ang ginatest natin. Okay, so, pagada na ka mo sa hospital, tapos ang pasyente, gin-test sini, so, ibig sabihin, gusto maaraman sa doktor if may possibility na atakehon sa puso ang patient niya class. Okay? So, not elevated in renal failure and not detectable in skeletal muscle. So, increase lang siya pag AMI. Kanina, increased sa TROP-T, okay, adi ka sa TROP-T, increased siya sa renal disease and muscular dystrophy and AMI. Didi naman, increase lang siya sa AMI
not elevated in renal failure, and not detectable in skeletal muscle. Or sa muscular dystrophy, waran pakiaram si TROP-I dito sa muscular dystrophy. Okay? Sama ito, ang last sa miscellaneous proteins. Again, kailangan nyo tandaan, troponin, okay, yung mga troponin natin sa heart, nakafocus. Myoglobin sa muscle, nakafocus class. Okay? Last, okay, mga protein sa body fluid. So, may duwa lang kita na body fluid na i-discuss today. Urine, tag, CSF. Okay? So, start kita sa urine. Okay? So, urine protein, majority of proteins found in the urine comes from the blood. So, majority sa protein na pwede naton ma-measure sa aton ihi, haliin na sinatanan sa blood. Okay? Only a small amount of protein is present in normal excreted urine. So, dapat, pag normal ang usad na tao, dapat gamay lang ang protein na makita. O dapat gani, minsan, dapat wara talaga. Okay? So, para natin masabi na normal ang urine sa patient natin, dapat wara or dapat small amounts lang ang urine, ang protein na ma-measure natin dito. So, presence of albumin even in trace amounts is considered abnormal. So, pag may na-test daw na or may na-measure daw na albumin sa ihi naton, even though trace amounts lang, okay, even in trace amounts is considered abnormal. Okay, some healthy individuals exhibit albuminuria following intense exercise. So, healthy individuals daw, okay, pwede magkaigos ng albuminuria or albumin in the urine following intense exercise. So, normal man lang yun siya, class. Okay? So, na magkaka-albuminuria lang siya kapag nag-intense exercise siya. Pero pag wala siya nag-intense exercise, dili siya nagkakaigon albuminuria. So, amin, pag healthy individual. So, naging abnormal lang siya pag amin wala siya nag-intense exercise, pero may trace amounts of albumin siya. So, abnormal na ito siya, class. Okay? So, proteinuria can either be due to glomerular or tubular damage in the kidney. So, pwede sa glomerulus or sa mga tubules ang may damage. Kaya kita nagkakigwasan proteinuria or protein in the urine. Okay, so discuss natin siya na duwa na type. So, we have glomerular and tubular proteinuria. So, na difference ninda. So, let's start with glomerular proteinuria. So, this is the most common type of abnormal proteinuria. So, damage natin sa glomerular filtration. Okay, sa filtering function of the kidney sa glomerulus. So, ang glomerulus or ang glomeruli naton ay may problema. Dili na siya naka-filter sa maganda, pangit na ang filtration niya. So, large proteins leak into the urine, usad na da si albumin. So, ang keyword sinina sentence, class is this. Ano ito siya? Amin ang keyword dito. Large proteins. Tandaan nyo ini. Large proteins. So, dahil dili na naka-filter. So, imagine nyo ang glomeruli, amin na siya ang saraan. Amin na siya ang tawag sana, yanan, pansara bagay na sa kusina ginagamit yung colander. Siyang colander. Okay, imagine niyo ang colander niya, dapat baga gamay lang ang buho para makasara. Imagine niyo pag may glomerular proteinuria, ang mga buho sa colander nagdarag ko na. Okay, so dili na naka-filter siya. So, ang large, ang mga darag ko na protein naton, ano nangyari? Nakasulod sito na mga buho. Okay? Nakasulod sa ito na buho, kaya di nagakadtuan aton albumin, di nagakadtuan mga large protein sa urine. Kaya kita igosan high albumin in the urine. Okay, tandaan nyo, glomerular proteinuria, unfiltering ability sa aton kidney an may problem, ang glomerulus an may problema, dili na naka-filter.
ang mga buho sa aton glomeruli dako-dako na. So pag nag-pass through ang mga large protein, nakasulod sinda. Okay? Na ano na sinda ng mga large example sa large proteins na naka-leak sa urine is si albumin. So pag in-test naton ang urine, mataas ang albumin na mababasa sa ihi. So microalbuminuria, so gamay, small albumin in the urine is an early indicator of glomerular proteinuria. So microalbuminuria, so din siya na basically small amounts of albumin in the urine. So pag nagpa-test daw sad na patient tas na found out na may igos ang microalbuminuria, usad na siya sa mga early warning sign na may problema sa glomerular filtration. May possible na pag nagdugay pa ina, warang ginhimo na intervention, ma-develop siya sa glomerular proteinuria class. Okay? So associated siya with type 1 diabetes, si microalbuminuria. Okay? Now, let's go to tubular proteinuria naman class. So, sa tubular proteinuria, reabsorption ang problema. Again, reabsorption, ang pag-absorb. Okay? Kanina ang pag-filter. Yan naman ang pag-reabsorb. Reabsorb, basically, di ba, ang kidney naton, kung ano nagasulod sa iya, ginabalik niya sa body naton. Ang mga malinis na bagay na masulod sa kidney, gina-reabsorb, ginabalik sa body. So, pag tubular reabsorption, aminan may problema kita. Ang pagbalik sa body sa mga non-waste na mga substances. Okay? Ay, mali akong pindot. Okay? Ang may problema sa ato niya na is ang reabsorption. Okay? So, ang nangyayari, low molecular weight proteins leak into the urine. Okay? Kanina, ang large proteins, low molecular weight or small proteins nakalik pa kadto sa urine. Kanina ang mga large proteins, yan naman mga small proteins. Okay? Ang nagalik sa urine. So, ang albumin, dili man naka-leak dide. Pag may tubular proteinuria ka, ang albumin, di mo makita sa urine or gamay lang na albumin. Kasi ang albumin naton, large protein siya. Ang problema lang natin sa tubular proteinuria ang pag-reabsorb. Wala kitang problema sa filter. Okay, wala kitang problema sa filter sa kidney natin. Ang problema lang natin ang pag-reabsorb, ang pagbalik na mga proteins, na mga substances pabalik sa body natin. So, nahihirapan lang siya i-reabsorb ang mga low molecular weight proteins. Okay? So, pag-test natin ang urine, gamay lang ang albumin. So, tandaan nyo, na ano ang difference ninda? Si glomerular proteinuria sa filtration. Tubular proteinuria, reabsorption. Nano ang size sa protein ang nakalabas. Pag glomerular, large. Pag tubular, low or small proteins. Nano ang level or amounts ng albumin na makikita sa urine. Pag glomerular proteinuria, mataas ang albumin. Nano kay mataas? Kasi ang albumin nakasulod kasi ang filter mo sira na. Tubular proteinuria, gamay lang albumin kasi okay man ang filter mo. Dili maka-penetrate sa albumin. Okay? Pakadto sa urine nimo, class. Okay, so among tandaan nyo, class, ang difference ni glomerular and tubular proteinuria. Pero aside sina, we also have overload and postrenal. So ini duwa wala na ining kinalaman sa kidney. Okay, inisin ng duwa si glomerular and tubular ang problem naton sa kidney. Okay, kidney. Okay, sa kidney naton. Ining duwa si overload and postrenal wala kita ding kinalaman. Okay, ang kidney naton. Okay? So, una sa overload kita we have hemoglobinuria and myoglobinuria.
hemoglobin in the urine, myoglobin in the urine. So ini myoglobinuria na discuss na nato ini, di ba? Kan myoglobin. Sana nagkakaigosan myoglobinuria pag may damage sa muscle naton. Pag na-damage ang muscle naton, myoglobin is released, myoglobin goes to the blood, myoglobin goes to the kidney, myoglobin goes to the urine. Kaya kita nagkakaigosan myoglobinuria. Hemoglobinuria. Paano kita nagkakaigosan hemoglobinuria? So, hemoglobin, makikita siya sa RBC. When RBC is destroyed, na-destroy daw siya or na-lyse. Makikita sa hemolysis. Hemolysis due to hemolytic anemia. Hemolytic anemia. Pag may hemolytic anemia kita, RBC releases hemoglobin. Okay, RBC releases hemoglobin. Hemoglobin goes to the kidney, goes to the urine. Okay? So again, hemoglobinuria, ma-start kita sa RBC. Nasa sulod sa RBC ang hemoglobin. Pag na-destroy or na-lyse siya due to hemolytic anemia, gina-release ang hemoglobin. Hemoglobin goes to the blood as free hemoglobin. It goes to the kidney, and once it passes through the kidney, it can go to the urine, causing hemoglobinuria. Okay? So, hemoglobinuria, problem dide, lysis of RBC, myoglobinuria, lysis or destruction of muscle cells naton. Kaya may na, ang kidney warang kinalaman dide. Okay ang kidney mo dide. Okay? Warang kinalaman ang kidney nimo. Okay, pero again, si hemoglobin and myoglobin pareho sila nephrotoxic. So pag prolonged or chronic hemoglobinuria, chronic myoglobinuria, over time ang kidney mo madadamage din siya in the long run. Okay? And lastly, we have post-renal proteinuria. So post-renal wala siyang kinalaman sa kidney, na ang problem mo is in the lower urinary tract. So sa lower urinary tract mo na may problem. Wala kang problema sa kidney nimo. Okay? So protein in the urine due to urinary tract infection. So pag may UTI ka, bleeding, so pag may menstruation, irog sinaan, usad na babae, and malignancy or may cancer. For example, may testicular cancer ka, cervical cancer, or prostate cancer. Okay, pag may cancer ka sa imo genitalia, okay, so pwede ka mag-cause sa post-renal proteinuria. Okay, butang dala natin. For example, may testicular cancer ka, cervical cancer, tapos prostate cancer ka, or ovarian, patanta na ovarian cancer ka. Okay, so warang problema sa kidney, nasa lower urinary tract ang problem natin. So bleeding caused by menstruation, so menstruation, and UTI due to bacterial or viral causes sa UTI. Okay? So, again, warang kinalaman sa overload and post-renal, warang kinalaman ng kidney naton. Okay ang kidney naton, nag-function sa maayo ang kidney naton. Ang problem lang naton is overload, lysis of RBC or lysis of muscle cells naton. Post-renal, UTI, bleeding due to menstruation, malignancy or cancer like testicular, cervical, prostate, or ovarian cancer. Okay? Kaya sa tinawag na post-renal kasi after sa kidney naton. Okay? Kaya siya tinawag na post-renal proteinuria. And lastly, last na lang yun CSF. Okay, last slide. So, CSF is an ultrafiltrate. So, CSF gani. Nanon ibig sabihin sa CSF? Cerebrospinal fluid. So, yung fluid na naga-circulate sa brain and sa spinal cord natin, class. So,
it is an ultrafiltrate of plasma. So basically, ang plasma naton siya naghihimo sa CSF. Gin-filter lang natin siya sa super fine or super ultra. Na siya ultrafiltrate. Okay, gin-filter nato ng plasma para ka makahimo sa CSF. So basically, ang plasma naton, again, amoy na siya an CSF naton. So, it is an ultrafiltrate of plasma formed in the choroid plexus of the ventricles of the brain. So, choroid plexus, this is the blood-brain barrier. So, adi kita dito picture of our brain. So, amoy ning choroid plexus. Ini siyang green. Okay? So, amoy ni siya ang nag-separate sa blood sa brain natin, class. So, that is the blood-brain barrier. So, pagpasok sa blood, sa choroid plexus, plasma pa siya or blood pa siya. Pagpas niya dida, masulod siya. Pagpasok niya sa brain, CSF na siya, class. Na-filter na. Na-filter na sa choroid plexus ang plasma para maging CSF. So, ini siya na blue. Ini siya na blue na nakikita nyo. So, that is the CSF. Kami ng fluid sa brain natin, class. Okay? So, again, plasma, gina-ultrafilter siya. Gina-ultrafilter siya. Gina-filter, ginalinis siya. Sino nagalinis? Si choroid plexus. Okay? Gin-ultrafilter siya sa choroid plexus para maging CSF. Okay? So, the CSF normally contains very little protein. Okay? So, ang CSF daw natin, pag dapat, gamay lang ang protein na makita natin because proteins in the blood do not cross easily in the blood-brain barrier. So, ang mga proteins daw natin sa blood, dili siya nag-cross. Okay? Pigilan siya na mag-cross ni choroid plexus. Okay? Dapat, wala kitan makita na protein talaga sa aton CSF. Dapat more small amounts lang ang ginapa-cross niya pakadto sa CSF. So, saan siya nag-increase? Pag may meningitis due to bacteria, virus, or fungi. Meningitis, this is inflammation, okay, of the meninges or the meninges sa brain naton, class. Okay, pag may inflammation or may infection, dili inflammation, infection sa brain naton, okay, due to bacteria, virus, or fungi, pwede mag-cause san increased protein sa CSF. Traumatic tap. Naninibisan sa traumatic tap. So, traumatic tap, so amin niya siya ang pag caused during collection of CSF. So, dapat din, nalimutan ko magdagdag isang picture sa collection sa CSF. Okay? So, anyway, didagdag ko na siya pag in-discuss ko na siya sa class. Okay, mahanap ako sa pictures din sa pagka-collect sa CSF para ma-visualize niyo siya. So, traumatic tap. So, again, ang pag-collect sa CSF sa spinal cord. Sa spinal cord natin. Sa spinal cord. So, dapat ang pagtusok mo sa needle dida, class, hinay-hinay lang. Okay, dapat dili siya super kusog para ang mga tissue naton dili mo ma-destroy. Ang gusto mo lang kuhaon ang fluid. Ang CSF lang. Pag dili ka mahimat sa pagtusok mo, class, pwede magkaigwasan bleeding. Pwede mag-cause na may mga blood ka na makuha instead na CSF. So, amin ito, nagkakaigwasan traumatic tap. Okay? Traumatic or very dili ka mahinay sa pagtusok mo, kaya may blood ka na nakukuha imbes na CSF lang. Okay? So, intracerebral hemorrhage. Okay, intracerebral hemorrhage, basically,
For example, na disgrasya ka, okay, wara kan helmet, nataman ulo mo, nagkaigo sa bleeding sa brain nimo. Okay, nagkaigo sa hemorrhage or intracerebral. Okay, intra meaning sa loob, cerebral meaning brain. Okay, may bleeding sa loob sa brain nimo. Okay, it causes it causes increased protein sa CSF naton. Okay, sa amin na may infection ka, may hemorrhage sa utak mo, and may traumatic top. Okay, traumatic top dili ang naga-cause lang sini ang doktor na naga-perform. Wala dili dahil sa sakit, dili dahil sa aksidente. Okay? So ano siya? Ang doktor or ang naga-collect ang naga-cause. Okay, dili sabihon may nag-traumatic top may sakit ang patient. Okay? So, meningitis, may sakit, intracerebral hemorrhage, maybe due to accident. Okay, so, pero tanan ini sinda increased or mataas ang CSF proteins natin. Okay? So, that is all. So, amo lang ito an discussion natin for protein. So, 19 slides lang ini siya. So, amin yung last lesson natin for this semester. Pero, very, siya. Halos, damo ka mo ni memorize gapon. Pero, di naman super damo. Okay, sakto lang. Okay, so, this is the last lesson for this semester. So, saan natin, ang last na class niyo is 15. So, possibly, ang iyo finals exam 12 and 13. Okay, pero let's see pa pag nag-meeting kita. Okay, so that is all class. Thank you for listening. Okay, sa last naton na discussion or na lecture video.